Akala mo ba isang inosenteng kwento lang ng mga halimaw na kumukuha ng energy sa sigaw ng bata? Paano kung sabihin kong ang Monsters Inc. ay hindi lang basta kwento? Na ito ay posibleng isang sinister metaphor sa isang mas madilim na katotohanan? Isang secret society, child trafficking, at interdimensional abductions? Lahat yan posibleng nakatago sa likod ng makukulay na pintuang yon. Sa Monsters Inc., ang energy source ng mundo ng halimaw ay nanggagaling sa sigaw ng mga bata. Pero, bakit pintuan ang ginagamit nila? Bakit hindi time machine o portal o teknolohiya? Ang sagot, dahil sa katotohanang posibleng ito ay batay sa aktwal na teorya ng interdimensional kidnapping. Ayon sa ilang conspiracy theorists, may mga entities na may kakayahang pumasok sa ating mundo sa pamamagitan ng vibrational doorways. At oo, pintuan ang simbolo ng transition sa maraming ancient cultures. Tanungin mo ang sarili mo, bakit sa gabi lang sila pumapasok? At bakit laging natatakot ang mga bata? Narinig mo na ba ang term na losh? Isa itong konsepto na ang emotional na energy ng tao, lalo na ang takot, ay kayang gamitin ng mas mataas na nilalang bilang power source. Eksakto sa ginagawa ng Monsters Inc. At sa pelikula, ano ang ultimate fear ng mga halimaw? Mga bata. Pero ironically, sila rin ang pangunahing pinagkukunan ng lakas. Parang ironic, di ba? Mas lalong nakakatakot isipin na ang mga pintuang iyon ay parang organized system ng pagkuha ng bata. Katulad ng ilang madilim na teorya tungkol sa mga elite na kumukuha ng bata para sa ritual o teknolohikal na pakay. Pero teka, ano kung sabihin kong si Boo, ang cute na batang babae, ay hindi talaga ligtas? Sa susunod na segment, malalaman mo ang shocking theory na si Boo ay naging time traveler. At hindi lang yan, siya raw ang naging witch sa Brave. Ayon sa isang sikat na Pixar theory, si Boo ay hindi na muling nahanap ni Sally, pero hindi lang basta nawawala siya. Naglakbay siya sa oras. Sa pelikulang Brave, may isang matandang mangkukulam na may kakaibang fascination sa mga pintuan. May ukit ng halimaw na mukhang si Soleil. Coincidence? O patunay na hindi siya nakabalik sa normal na mundo? Sa sobrang obsession niya kay Sully, ginamit niya ang interdimensional door technology para mag-time travel. Ngunit na-trap sa nakaraan. Pero ito ang tanong, kung si Boo ay trap sa nakaraan, ano ang nangyari sa mga ibang bata na hindi nakabalik? At sino ang tunay na nagpapatakbo ng Monsters Inc.? May ilang nagsasabi na ang Monsters Inc. ay isang allegory o simbolo ng child exploitation sa modern world. Isipin mo, ang mga bata ay hindi lang pinapasok ng mga halimaw, kundi sinisipsip pa ng lakas. At sino ang nagbe-benefit? Isang korporasyon na literal na nakadepende sa suffering ng mga inosente. At sa pagtatapos ng pelikula, na-discover nilang mas malakas ang tawa kaysa sigaw. Pero ang tanong, bakit ngayon lang nila ito nalaman? O baka matagal na nila itong alam, pero mas madaling kontrolin ang takot kaysa kasiyahan? Kung sa tingin mo ay kakaibang coincidence lang ang lahat ng ito, panoorin mo ulit ang Monsters Inc. sa ibang perspective. Tingnan mo ang mga pintuan. Tingnan mo kung gaano ka-organized ang system ng pagkuha ng bata. Parang may mas malaking lihim na hindi ipinapakita sa atin. Gusto mo pa ng ganitong mga dark Pixar theories? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang bell icon para sa mga bago naming upload tuwing gabi. At kung may gusto kang i-feature naming pelikula next, i-comment mo lang sa baba. Sa huli, ang Monsters Inc. ay posibleng hindi lang kwento ng pagkakaibigan, kundi babala sa atin na may mga pintuan sa ating mundo na hindi natin nakikita. Mga pintuang binubuksan, hindi ng susi, kundi ng takot. At kung may pintuan sa kwarto mo ngayon, siguraduhin mong nakasara yan bago ka matulog.